Pang-16 na kabanata. Matthew's POV. Pinagmamasdan ko ang asawa ko, habang tila payapa itong natutulog. Wife, wake up. Mag-iisang linggo na ngayon ni Catherine dito sa hospital, mula nang makoma siya at hanggang ngayon, ay hindi pa siya nagigising. Nasabi ko na rin sa magkabilang pamilya namin ang nangyari, at pupunta sila daddy ama ni Catherine ngayon, kasama ang mga bata at si Clara, habang sina Kyle at Samantha, ay sa susunod na araw pa sila makakadalaw, dahil may kanya-kanya rin silang gawain muna, lalo na si Samantha dahil may pamilya na rin ito. Little one, tawag ko sa anak namin, habang dahan-dahan kong hinahaplos ang tiyan ng asawa ko. Humawak ka ng mahigpit kay mommy, huwag kang bibitaw sa kanya. Sabay kayong lalaban para sa amin ha, hinalikan ko si Catherine maging ang tiyan niya. Mommy, matinis at naiiyak na sigaw ni Zia at Ryle ang aking narinig, nang bumukas ang pintuan. Matthew, Dad, how's my daughter and Apo? Stable na po silang pareho dad, sorry po kung hindi ko sila naprotektahan at hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya nagigising. Okay lang yun anak, ang importante ngayon, ay nasa maayos na silang kalagayan. Tumanggo ako at bumaling ang atensyon ko, sa mga anak kong pilit na pinagigising ang ina nila. Daddy kailan raw po majay gising si mom? Umiiyak si Zia, habang si Ryle naman ay namamasa ang mga mata niya. Lumapit kayo kay Daddy babies, tumakbo silang pareho, at yamakap sa akin ng mahigpit. Mommy and your little sibling are in stable condition, but the doctor said, hindi niya masasabi kung kailan majay gising ang mommy nyo. Ayaw kong dumating sa puntong sisisihin nila ang sarili nila, dahil sa nangyari sa ina nila. Hanggat kaya kong maipaliwanag, at maipadama sa kanila, na wala silang kasalanan ay gagawin ko. Hindi ko o namin ginusto ang nangyayari ngayon, ayaw ko man na mag-isip ng masama, na hanggang ngayon ay walang improvement si Catherine, pero takot at nangangamba pa rin ako, para sa buhay ng mahahalagang tao sa buhay ko, ang mag-ina ko, Daddy what happened to your face po? Bakit po pati ikaw may sugat at pasa po? At saka, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong magaling? Zia asked. I got this during the time that I was still saving your mom. But don't worry about me, I'm perfectly fine princess. Okay po daddy, she answered and hugged me again. Who is the bad person behind of all of this dad? Galit na tanong ni Ryle, habang ang kanyang kamao ay nanigas, tumulo rin ang kanyang luha. You both don't need to know. We have the rights and deserve to know dad. After he said those words, he kicked the table and chairs. Nagwawala ang anak ko, pilit siyang pinigilan ni dad, pero sadyang matigas ang anak ko, dahil hindi niya magawa itong pahintuhin. Kuya, I stand and try to stop him from doing those things. Hindi ko siya pinipigilan dahil sa paglikha niya ng ingay, o pagkasira niya ng gamit, kundi baka pati siya masaktan at magkaroon ng sugat. Stop Kuya Ryle, I hugged him and cherished his head, at idinala ang mukha niya sa pagitan ng balikat at leeg ko. Yakap-yakap ni Clara si Zia, habang umiiyak rin at nagmamakaawa, na tumigil na ang kuya niya sa pagwawala, si Celine. Napahinto si Ryle sa paghikbi, nang nagsalita ako at umupo ng maayos sa lapag, habang nasa kondong ko pa siya. She's the woman of your Tito Josh, nadamay tayo sa gulo nila mula sa nakaraan, at maging si Zia ay pinakidnap niya at sinaktan. Tumingin ako kay Zia, hanggang ngayon ay may marka pa rin ng pasa sa kanyang pisngi, dala ng pagsampal sa kanya ni Celine noon. Pero mga anak, bago pa man mawalan ng malay ang mommy nyo. Ipinakiusap niya sa akin na patawarin si Celine, dahil ang rason ng mommy nyo, ay hindi rin daw ginusto ni Celine, na magawa ang mga bagay na iyon. She said, we need to forgive her in order to leave us happier. Your mom is a brave woman, hindi siya natakot na humarap at lumaban, sa kabila ng galit at bangis ni Celine. Nakayanan namin ngunit heto tayo ngayon, ang mom nyo ay hindi pagising, habang ang kapatid nyo ay nasa sinapupunan parent ng mommy nyo. Thank you for giving your best dad, to protect mommy and to our sibling, tura ni Zia at patakbong yamakap sa amin ng kuya niya, agad rin siyang kumalas at umupo sa tabi ng ina niya sa kama. Hinawakan niya ang pisngi ni Catherine, at hinalikan ang noo nito. Thank you mom for sacrificing your life, just to save me from that woman.
You're my hero. You, Dad, and this baby in your womb. Hinawakan niya ang tiyan ni Catherine at hinalikan ito. I'm excited to see you and carry you in my arms, baby. She giggled and hugged her mom. Tumayo ako habang buhat-buhat ko si Ryle, at lumapit sa tabi ng bed ni Catherine. Mom, we're waiting you to wake up, baby, stay with us, especially to Mom. We are excited to play with you. Pinaupo ko si Ryle at hinawakan niya ang tiyan ni Catherine, at humalik rin dito. Umiga sila ng mas mataas ng kunti sa tiyan ni Catherine, at sabay silang yamakap sa tiyan nito. Pinunasan ko ang luhang lumabas galing sa mga mata ko. Naaawa ako sa nangyari sa asawa ko, maging sa anak ko ngayon na nasa sinapupunan. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko, at hinalikan ito ng mabagal at may panunuyo. Mahal na mahal kita, Catherine. I will continue to fight for our family. Ayaw kong sisihin pa si Celine, dahil ang tanging hangad ni Catherine, ay ang mapatawad ko si Celine, kahit sobra sa lalim ang sugat na dinala niya, sa pamilya namin. Anak, tinapik ni Dad ang balikat ko at ngumiti. Maging matatag ka para sa mag-iina mo, anak, hindi pwedeng pati ikaw maging mahina. Lumalaban ang mag-ina mo mula sa bingit ng kamatayan, magpatawad ka kung iyon ang gusto ng asawa mo. Kilala ko ang anak ko, Matthew, mapagpatawad siya lalo na kung talagang may malam na dahilan, kung bakit kaya niyang patawarin, ang taong naglagay sa kanya sa sitwasyon niya ngayon, maging ang anak ninyo. Tumango ako bilang tugon, at muling pinagmasdan ang mag-iina ko, mananatili akong tatayo para sa inyo, dahil kayo ang lakas ko kahit sobra na iyong bigat, at sakit na dinadala ko. You're not alone, son. We, as your family, are all here for you, and to your family. Thanks, Dad. Clara's POV. Come on, babies, matulog na kayo, gabi na rin. They sit beside their own beds. Si Zia ang unang nagsalita. Tita Ninang, it's been 3 months since mommy got coma. Why is she still not awake po? Naawa ako sa mga bata, lalo na kay Zia, maging sila ay apektadong-apektado. Ngumiti ako ng pilit at umupo sa tabi ni Zia, hinawakan ang kanyang mga buhok na humaharang, sa kanyang maamong mukha, ngunit may bahid na lungkot. Hindi ko rin alam, baby Zia, pero ang tanging magagawa natin ay ang magdasal, para magising na si ate. Hindi siya umimik at nang tignan ko siya, ay pasimple niyang pinunasan ang kanyang luha, ngunit sinundan ito ng mas marami, kaya wala siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang. It was all my fault. Namayani ang paghikbi at galit na boses ni Zia, sa buong sulok ng kwarto nila. No, wala kang kasalanan, Zia. Hindi, Tita Ninang, it's all my fault. Kung hindi po sana ako sumunod sa human SpongeBob na iyon, hindi niya sana ako makikidnap, at hindi rin sana malalagay sa panganib ang buhay ni Mommy, at ang kapatid po namin. Umagulgol na siya at nagtakip ng mukha, habang paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya ang lahat. Kumalma ka, Zia, look at me, baby Zia. Inangat niya ang kanyang mukha, habang ang buong mukha niya ay kapansin-pansin ang kalungkutan, pagsisisi, sakit at galit. It wasn't your fault, baby, hindi mo ginustong makidnap ka, at mapahamak ang mommy mo, at ang kapatid nyo. Wala kang kasalanan, dahil hindi ikaw ang babaeng may gawa ng lahat. Hindi ikaw ang nanakit sa magulang mo, hindi ikaw ang sumuntok at sumampal, kaya papaanong ikaw ang may kasalanan? Tama na, okay. Wag mong sisihin ang sarili mo. Do you understand me, Zia? Tumango siya at humiga sa kanyang higaan, nagtalukbong ito ng kumot, at nagtaas baba peren ang kanyang balikat, tandang umiiyak peren siya. Pamaling ang tingin ko kay Ryle. Matulog ka na, Kuya Ryle. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinauupuan, at nanatiling nakatulala sa bintana. Kailan daw uuwi si Dad, Tita Ninang? It's been a week since we last saw him, does he still love us po? I don't know kung makakauwi ngayong weekend ang daddy niyo, dahil manggagaling siya sa US, isang business trip niya. And yes, he loves you all so much. If he still love us, why does we feel unloved anymore? Napagod na rin po ba siya sa amin? Sinisisi niya rin ba kami dahil sa nangyari kay mommy? Hindi. Matthew's POV. I love you so much, son. Natigil ang dapat sasabihin ni Clara, nang pumasok ako sa kwarto nila, at lumuhad mismo sa harap ni Ryle.
Mahal na mahal ko kayo, and I never blamed you and your sister, sa nangyari sa mommy nyo. Pumatak ang luha mula sa mga mata ko, hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari, sa mga anak kong naiiwan dito sa bahay. It's been 3 months magmula nang makoma si Catherine, at para sa akin, 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin siya gumigising, ang tiyan naman niya ay halata na rin. Galing ako mula business trip sa US, at agad na binisita ang asawa at anak ko sa hospital, pagkatapos ng 2 oras agad akong umuwi rito. Sumenya si Claire tanda ng kanyang paglisan sa kinaroroonan namin. Tumango ako and I mouthed, "Thank you." Kulang pa ang thank you para magpasalamat kay Clara. Magmula nang makoma si Catherine, ay siya na ang tumayong ina ng mga bata, mayroon man ako o wala. Siya ang takbuhan at nagsisilbing ilaw sa aming tahanan, mula sa namatay naming kandila. Dad, Ryle called me and he started crying. "Look son, I'm sorry for being always not there, when you and your sister needs me. I'm sorry, I wasn't there son." I hugged him tightly and kisses his head. "We love you dad, please don't leave us anymore. Stay with us, stay in this house and country. Forget about your business, please focus on us." Zia's blaming herself, because of what happened to mom, please try to clear her mind that she wasn't. He pleased me well, in fact, he doesn't need to because that is my responsibility, and duty as their father. She needs you dad. My little sister needs you po daddy. I'll stay son, hindi na ulit ako aalis sa tabi nyo. Patawarin niyo ako, ni hindi ko na naisip na magiging ganito ang mangyayari sa inyo kapag umalis ako sa tabi ninyo. I'm sorry, forgive me son. I won't leave anymore, I'll stay. Thank you dad. After he said those words, bumigat ang kanyang paghinga tandang siya ay nakatulog na mula sa bisig ko kaya dahan-dahan ko siya inilapag sa kanyang higaan. I won't leave anymore son, inayos ko na ang dapat ayusin sa company natin sa US. Dito na lang ako sa tabi ninyo, kasama niyong mahihintay sa muling pagkagising ng mommy nyo. Before I went out from their room, I kissed their forehead. Pumasok ako sa kwarto namin ng asawa ko. I feel empty and lost. Kahit gaano kaganda at kamahal ang kagamitan, sa loob ng bahay at kwarto, ay hindi magiging kompleto, kapag wala ang ilaw ng tahanan. Malaki na ang tiyan ng asawa ko, laging may bantay sa kanyang kwarto, upang mabantayan siya ng maayos. Nagbayad rin ako ng nurse, para kahit anong mangyari, hindi na kailangan na umalis ito, para tumingin ng ibang pasyente. 3 buwan na mula noon at hanggang ngayon, ay parang bangungot parent para sa akin, at sa mga asawa at anak ko. Kahit siguro umiyak ako ng umiyak, ay hindi ko mababago ang katotohanan hanggang ngayon, ay nasa alanganin pa rin ang buhay ng mag-ina ko. Batay sa sinabi ni Josh noon, ay pagkalabas pa lamang ni Celine mula rito sa hospital, ay agad itong sumuko sa mga pulis. Siya mismo ang umamin at yumako ng lahat, maging ang mga kasama niya noon, bilang mga tauhan, ay hindi niya dinamay, dahil para sa kanya wala silang kasalanan, nasilaw lang sila sa pilak. "Wake up my wife. I need you. We need you. We missed you so much. Please come back to us. We love you so much. Come back with our little angel. Please, my cherry." I hold our wedding picture cautious and begin to cry. I kiss my wife picture, and hugged it constricting. I wanna rest and forget everything in the way of sleeping. Our night turned to sorrowful, empty and longing for our light of home. Matthew's POV. Hello pare, nasaan ka na? Kausap ko si Josh mula sa kabilang linya, habang naglalakad ako papasok sa hospital. Pare, nasa parking lot na ako, mauna ka na, susunod na lamang ako. Ganun ba pare? Sige, hihintayin kita sa kwarto ni Catherine ha. Pinababa ko ang tawag nang bigla akong makarinig ng voice alarm. Please Dr. Dilo, proceed to room, Mrs. Catherine Arevales is in danger. Her heartbeat begins to aggressively high. Again, Dr. Dilo, your patient needs you. Agad akong tumakbo at sumingit sa mga doktor, nurses at mga taong nagtatakbo, at naglalakad sa pasilyo. Hey, ang asawa ko. Hang on wife, don't leave us please. Gian, anong nangyayari sa asawa ko?
Tinanong ko siya bago pa man siya makapasok sa kwarto ng asawa ko, ngunit hindi niya ako binalingan ng tingin, bagaman nagtuloy-tuloy itong pumasok. "Nurse please, anong nangyayari sa asawa ko?" Tinanong ko ang nurse na nagbabantay sa asawa ko, ito ay nanginginig sa pag-alala, takot at kaba. "Sir, binabantayan ko lamang siya kanina, nang biglang tumaas at bumilis ang heartbeat niya, kaya agad akong humingi ng tulong po. Napasalampak ako sa lapag, alam kong hindi niya ginasto, at wala rin siyang kasalanan. Sir, ginawa ko ang tungkulin. I know Miss Escara, no need to explain your side. Thank you for doing your job, and for taking care of my wife and child. It's my duty to fulfill my job, sir, and being a nurse should know to prove words." I smiled even though my whole body got freezing, when I heard the flatline machine. Naghiyawan ang mga nurse sa loob ng kwarto ng asawa ko, habang ako nakatulala at nakapalumbaba na lamang sa lapag. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyayari sa mag-ina ko. Pero ipinagkakatiwala ko sa Panginoon ang kaligtasan ng mag-ina ko. Sana'y gawin niyang instrumento si Gian, at maging ang mga nurses para magpagaling, at maging stable na ulit ang paghinga ng mag-ina ko. Lumabas ng mga nurse, at maging si Gian, bakas sa mukha nila ang pagkadismaya at kalungkutan, Matthew. Umagulgol na ako sa iyak, at ni hindi pinakinggan ang dapat sasabihin ni Gian. Pinagsusuntok ko ang pader malapit sa akin, kahit magsidugo pa man ang mga kamao ko. "Huwag ka munang umiyak dyan, buddy, tumingin ka sa kwarto ng asawa at anak mo." Tumigil ako sa aking ginagawa, at nagulat ako nang makita kong nakaupo na ang aking asawa, habang hawak-hawak nito ang kanyang ulo, kasabay ng paghaplos ng kanyang tiyan. "Catherine." Agad akong tumakbo at lumapit sa kinaroroonan niya. Yinakap ko siya ng mahigpit, at pinadama kung gaano ko siya kamahal, at kung gaano ko hinintay ang araw na ito. "Who are you?" she asked, and she pushed me away from her. "What do you mean, wife?" "I'm Matthew. Asawa mo ako, at yang pinagbubuntis mo ay ako ang ama." Nag-cruise ang kilay ko at tumitig sa kanyas at inoobserbahan ang bawat galaw niya, maging ang kanyang paglunok at pagpikit. "I don't know you, mister. Please stay away from me, magagalit ang mga anak ko. Nasaan ang babies ko, si Zia, at Ryle? Nasaan sila? Asan ang mga anak ko, mister? Si Josh, nasaan siya? Does she lost her memory? Pero paano? Paanong tanda niya ang mga anak namin at si Josh maliban lang sa akin? Huwag kang magbiro, mahal ko, ako ito si Matthew. Asawa mo at ako ang ama ng mga anak mo, natin. Please tell me that you're already remembered me. I'm sorry, I can't remember any single detail about you, mister." She shook her head and she lie down. "What happened? Kath, gising ka na." Dumating si Josh habang bitbit ang prutas at bulaklak. Agad niyang binaba ang mga dala niya, at patakbong yamakap kay Catherine, habang si Catherine ay agad rin itong tumugon sa yapos nito. "God. I'm glad you're awake. Hindi pwedeng di ako magising, Josh, may pangako ako sa pamilya ko, lalong-lalo na sa asawa ko." Hindi ko na narinig ang dapat sasabihin pa ni Catherine, dahil padebog akong lumabas, mula sa kanilang harapan at kwarto. "Gian." Umupo ako sa kanyang harapan, mula sa kanyang opisina. "Yes, buddy. What happened to my wife? Bakit hindi niya ako kilala, pero tanda niya ang mga anak namin at maging si Josh. We're glad that she's awake, but she's suffering from minor lost memory. Base sa test namin sa kanya, ay pinilit niyang kinalimutan ang mga bagay na naging masasakit na parte sa buhay niya, kasama na ang mga taong kabilang doon. I'm sorry to say this, but you're one of them." Hanggang kailan siya magiging ganoon? Walang exact date, kung kailan man babalik sa normal ang memorya niya, dahil siya lamang ang makakagawa nun, buddy. Nasa kanya kung ibabalik ka niya, kasama ang masasamang alaala niya o hindi na, Matthew. Ano ang pwedeng gawin, para maibalik ang memorya niya? Wala, Matthew, at kung maaari, ay huwag niyo siyang pilitin na ibalik ang alaala niya, dahil mas lalong magiging mahirap ang lahat, kapag gumawa kayo ng isang bagay, para magulo at mapilit siyang umalala, ay maaaring bumalik siya sa pagkakoma. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at sinuntok ang pader malapit sa akin. I won't take risk her life, Gian. Kung ayaw niya na akong maalala, pwede namang gumawa kami ng bagong alaala. It depends, he murmured.
What do you mean that it depends? It depends if gusto ka pa niyang pumasok ulit sa buhay niya. Kumuho ang mundo nang marinig ko ang sinabi ni Gian. Tama, paano kung si Catherine na mismo mag-decide, na wag na alalahanin ang nakaraan niya sa akin, at paano kung ayaw niya na sa akin? Paano na ako? Paano ang pamilya namin? Buddy, gaya ng dati maging matatag ka, at gawin mo ang lahat ng tamang alam mong paraan, para bumalik ang asawa mo. Noong nasa coma pa siya hindi mo nga sinukuan hindi ba? Paano pa kaya itong gising na siya, at malaki na ang posibilidad na mabuo ulit ang pamilya niyo, at muli kanyang maaalala hindi ba? Tumayo ako ng matuwid, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gian. Thank you for taking care of my wife and child, and thank you for your advice. I won't let her sleep and leave us again. I'll make her stay, no matter what happen, at kung kailangan na gumawa ako ng dahas gagawin ko. Kasasabi, hindi ko na narinig ang dapat sasabihin ni Gian, dahil agad akong lumabas sa kanyang opisina. I will make you remember me wife. I'll make sure of that.